Kinupkup ni Edgar ang pamilya nina Sam at Linda nang mawalan sila ng tirahan. Pero ito pala ang magiging mitya ng isang krimen. Dahil ang 15 taong gulang na anak nilang si Joanna, hinaras daw ni Edgar. Nakulong si Edgar pero nagkaaregluhan. May nalok po sa amin yung pamilya niya na pera. Naging practical na rin din po kami kasi kailangan din kasi namin yung pangupang po ng bahay. Hintayin niyo, papapalayas po kami yun. Tinanggap na namin. Pero po yung paso niya na yun, yung harassment, doon po siya naareglo. Yung hindi po niya po alam yung isang paso pang gumugulong, hindi namin sinabi sa kanya. Dahil dito, nakalaya pansamantala ang suspect. Pero lingid sa kaalaman ni Sam, hindi lang pala ito ang sinapit ni Joanna sa kamay ni Edgar. Dahil hinalay niya ang menor de edad, not once, but twice. Nang magkaroon ng lakas ng loob si Joanna, inamin niya sa kanyang nanay ang totoong nangyari. Yung pangalawang beses po nangyari, ito po yatang March yung last year. Doon na po yung nagsabi na yung anak namin na pangalawa na po nangyari yun. Ako po, wala po akong kaalam-alam yun. Rape po siya. Kasi yun, pinamedical po siya. Hanggang doon po na nakulong po siya sa sangandaan. Hindi ko po alayan ganyan ginawa niya sa anak. Kung sakali ho na siya makipagreglo sa inyo, may natawad, anong inyong balak? Sabi sa patawad, pero yung sa nangyari sa anak, never po. Talagang tuloy ang kaso. Gano po? Alam ko pong ito yung masaklap, sir. Pero paano nyo ilalarawan sa ating mga kababayan yung sinapit nyo ang hirap at sakit sa inyong damdamin, sir? Sana po, huwag na po sila magtiwala sa ibang tao. Kasi masakit sa akin eh. Naiisip ko siya. Pag-aaral niya. Type nga po bumaksak sa grade niya yan. Inunawa ko na lang siya. Masakit. Patong-patong na kaso ang isinampa laban sa suspect na si Edgar. Acts of lasciviousness at 2 counts of rape. Nang ilabas ng korte ang warrant of arrest itong June 2023, agad na pinlano ng CIDG DSOU ang gagawing pag-aresto. Tumulak sila sa Camarines Sur. Makatakas pa kaya ang suspect? Kabisa na rin ng warrant of arrest na inilabas ng Branch 1 Family Court, Caloocan City dahil sa kasong rape 2 counts. At nangyari yung krimen sa Caloocan pero nagtago ito sa liblib na bayan ng Camarines Sur dito sa May Bicol. No distance is too far para sa mga operatiba. Umaga man o gabi, tuloy ang hunting sa suspect sa joint operation ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG DSOU at NPD DSOU Caloocan. Agad silang bumiyahe papuntang Bicol Region. Proceed na tayo sa area. Yes, sir. Ang magiging senyalis natin pag nakita natin si Sergeant Egin sa inya, dediretso na tayo ron. Copy, sir. Copy. Nakita na natin any moment, anytime, makikita na natin yung akusado. Ayun na, sir. Kasama niya na. Hintayin natin yung hindi ko pa natatanaw Nakita mo na. Ito na, sir. Nada, sir. Kasama niya na. Tawid mo na. Doon ka sa kabila. Baba. Sama na. Sama yung pulis. Opo, tapos sa bako doon. Opo, tapos sa bako po kami nagbabasabay po. Wala yun. Galing kami ng court, bago kami pumunta rito, existing yung warrant of arrest mo, inuutos, ma-arrestuin ka. So yung papel mo, wala yun. So nakausap na po natin sila ano po Kaso council rape, ilang ka noong June 15, 2023. Ngayon, may mga karapatan ka, karapatan mong manahimik, sa walang tibok. Ano man ang pwede mo sabihin na maaaring gamitin, pabor o laban sa'yo sa ano man ang umat, korte. May karapatan ka rin kumuha ng sarili mong abogado. Bumiyahe kami papunta ng Bicol and then nung mahuli natin, ibinahin na rin natin siya. So nag-travel tayo ng more than 400 kilometers para lang mahuli itong akusado na to. Tapos na ang masasayang araw ng bakasyon ni Edgar dahil sa kulungan ang bagsak niya ngayon. Kasi kala ko nga po dati okay na nag-usap na po kami ng yung complainant. Dati po okay na yun. Kaya nung pumunta pa sila sa Bicol, nagulat po ako. Sila sir pumunta po doon. Kaya nung sinabi na ganun may warrant, ayun, sumama po ako ng maluwag para ako matapos na.
Takot na takot ako nun eh, nung una. Naiiyak ako eh. Nagsisisi na nga po ako lagi, halos araw-araw kahit nung nandun ako po eh. Magandang balita ito para kina Sam dahil sa wakas gugulong ang hustisya para sa kanilang anak na si Joanna. Ay, salamat na nadampot siya yung time na yon. Gumaang yung dibdib ko.